Magandang araw po mga kababayan. Nilabas po ni Manong Chavit ang patunay, ebidensya na talaga si Bongbong Marcos ay isang magnanakaw at sinabi pang mas worse pa ito ay sa kanyang tatay na si Marcos Sr. At Claire Castro ay binalikan po nitong si Manong Chavit at sinabing isa talaga itong attack dog na tagapagsalita ng palasyo. Alam naman natin Claire Castro parang naging tagapagsalita na rin nitong si Tambaloslos. At Boyeng Rimulya, magiging ombudsman po ba? O yan po yung ating pag-uusapan. Pero kung kayo po ay bago lang sa ating channel mga kababayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pwede rin kayo mag-iwan dyan sa ating comment section sapagkat bukas po ang ating comment section para sa ating mga tagapagsubaybay at tagapagpanood. Okay mga kababayan, basahin ko muna itong sinasabi po ni Manong Chavit. Kabilang po ito, no, yung pasabog ni Manong Chavit. Sabi niya, alam mo ba, Asik Claire, ang pagsasalita mo para kang attack dog kapag nakaamoy ng pera, kakagat. Iyon, sa maikling salita, ay sinasabi ni Manong Chavit, kapag nagsasalita itong si Claire Castro, nagdadaldal, ibig sabihin, ito po ay bayad na bayad. Kung magdedepensa man ito kay Lisa Tanas, ibig sabihin binabayaran siya. Kung magsalita man ito in favor of Martin Romualdez Saldico at mga kongresista, ibig sabihin may nagbabayad sa kanya at hindi lang po bilang tagapagsalita ni Bongbong Marcos. Huwag na natin yan patagalin mga kababayan po natin, no? Huwag na tayo lalayo. Okay, punta na po tayo dito kay Manong Chavit, ang kanyang matinding pasabog. At may props pa ha. Si Manong Chavit talagang pinagandaan niya yung kanyang pagsasalita na ito sa kanyang social media account. Lahat na nakikinig sa akin, meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. O, yan. Alam na namin yan si Claire Castro po yan. Sasagot, lahat. Tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek. Yung sinasabi ko sa inyo itong si Claire Castro, trolls din ito. At kung totoo ha, yung natanggap natin mga impormasyon, may alaga daw po mga vloggers at troll farm itong si Claire Castro. Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson Malacanang? Ganyan di kababa yung ating presidenteng Agba ngayon Manong Chavit, di ba? So, ganun din yung kanyang spokesperson. Tanga-tanga. Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Nako po, mga kababayan po natin. Hindi lang parang attack dog talaga yan. Alam niyo ba, girl? Ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunab ako maski isa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? Piseso. Piseso. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro.
Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor, bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. Inoper yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryong Robles. Chairman ngayon ng... Shout out kay Milyonaryong Robles. Milyonaryo na rin tawag ni Manong Chavit kay Milyonaryong Robles. Yung nagbigay ng bilyonaryo sa isang grandstanding na senador. PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryong Robles. Pumunta sa bahay. Oh, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang... Magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan kausapin mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na ibibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako ng antay, lahat ang sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay. Antay Marcos na ako. Sa kakaantay po no ni Manong Chavit no sa pinapangako nito si Bongbong Marcos, yun nangyari tuloy sa kanya, naging anti-Marcos na. Dahil ang nangyayari po ngayon sa pulisya ni Bongbong Marcos ay puro pagnanakaw, kaya nagiging antay na ngayon itong si Manong Chavit. Dahil ang pangako ni Bongbong Marcos, no, lahat ay naging antay, no? Antay-mahirap, antay-Pilipino, antay-ordinaryong manggagawa, at puro antay-Duterte. O kaya si Manong Chavit, naging antay na rin. Sige, tuloy natin kay Manong Chavit, mga kababayan. Pinag-antay ako So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki hindi, director na lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. No. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Antay, naging antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Nagkita kami, akong bahala. Mantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat.
Parang ganun na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na. Yung Napoles, dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakuha mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ako totoo, sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Opo, ako kay Napoles, no? Total nakulong naman si Napoles. Ang lahat ng mga nakinabang, no, sa PDAP na yan, PDAP scam na yan, dapat lahat ay babanggitin niya na, no? Lalo na pala ito si Bongbong Marcos, no, na nagkukunwaring malinis. O ito, Napoles, kasama siya ron. balik ka ngayon. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Yan, nilabas na. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Eto. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. So, tingnan nyo po mga kababayan po natin, no? Nilabas po nga ni Manong Chavit, ni Gob Manong Chavit, itong mga patunay. Actually, nakita naman natin yan. Matagal na yan, no? Na isa po sa kinasuhan patungkol sa pork barrel scam ay itong si Bongbong Marcos. Pero tila ba nawala po at parang nakalimutan na po yung issue na yan. Sinapulis na lang ngayon po ang nakulong. So yung iba naman ay nakalaya na. No? So alam mo itong si Claire Castro, hindi kasi lahat na ina-attack niya ay mananahimik. So mukhang hindi niya pa alam na may mas maraming alam itong si Manong Chavit kaysa kanya. Kaya ito tingnan nyo, no? Bumabalik po sa kanya ang kanyang pinagsasabi. At si Manong Chavit, of course, no? Well experienced po ito. At kung may nakilala sa mga Marcos, isa po, dahil siya po talaga ay tumulong na manalo po ito si Bongbong Marcos. At biktima po siya sa pambubudol at pangangako ni Bongbong Marcos. Parang yung mga Duterte lang na continuity at the same time, no, ay hindi ipapakulong si President Duterte. O tingnan mo ngayon, sila mismo ang nagpapakulong. Yung kinakatakutan ni President Duterte, kung maging Pangulo si Leni Robredo, wala palang pinagkaiba sa ginagawa nitong si Bongbong Marcos. At hanggang ngayon, hindi po sila tumitigil sa pag-aatake po sa ating Vice Presidente. At kung totoo man po, mga kababayan po natin, no, yung haka-haka kwento, kaugnay po sa sinasabing magiging ombudsman daw itong si Boying Remulla, hindi pa pala ngayong araw. Dahil sinabi po ng Supreme Court na wala pa pong shortlist, no, para po sa mga ombudsman. Ibig sabihin, wala pa pong summary. Shortlist kasi kung sino po yung mga napupusuan, yun po yung mapapabilang sa mga shortlist. Yung pipiliin talaga kung sino ang the best. Kasi kahapon nilabas ni Amy Marcos ang isang pahayag na itong si Boying Remulla ay magiging ombudsman na ngayong araw ng Lunes. Subuti naman po mga kababayan po natin. Kaya ang hamon natin kay Amy Marcos, kung talagang sincero po siya sa pagtulong sa bayan ng Pilipino at ayaw niya nagagamitin pati ang ombudsman, no, ng kanyang kapatid ni Tambaloslos
at ng kanilang mga kaalyado na sindikato kasama si Tuta at si Pinky Lacson, dapat mismo itong si Amy Marcos, mga kababayan, ang isa sa manawagan na bumitaw na po ang kanyang kapatid. Mag-resign na ang kanyang kapatid kung talagang totoo, no, ang kanyang sinasabi at sincero po siya sa sinasabi niya, mga kababayan, no, na gusto niyang kabutihan para sa ating bansa. Okay, so antayin natin yan si Amy Marcos. Pero ito, mga kababayan natin, no, ilang bisis po, tatlo na ata, no, na nag-vlog itong si Katunyeng kasama yung kanyang programa na nilabas niya ang mga patunay na si Risa Hontiveros ay may mga insertion at naglabas pa siya ng mga listahan ng iba't ibang senador. Ngunit si Risa Hontiveros ay patuloy na nagdi-deny at si Katunyeng ngayon ay inatake rin po ng mga supporter ni Risa Tanas. Tandaan natin, mga kabayan, no? Si Katunyeng ngayon ay tinatawag nila na DDS daw or Maka Duterte. Ang ginagawa daw ni Katunyeng ay para sa mga Duterte. Hindi po. Para sa kalinawan ng lahat, si Katunyeng po ay isang loyalista at Maka Marcos po itong si Katunyeng. Kaya hindi po ginagawa ito ni Katunyeng para sa mga Duterte at malamang ginagawa ito ni Katunyeng dahil may mga nagbigay sa kanya ng impormasyon. Hindi galing sa Duterte, kundi galing mismo sa palasyo. So kung may mga umaatak, no, ay Katunyeng at sinasabing DDS, tingnan nyo muna yung background ni Katunyeng. No? Dahil hindi po siya Duterte, siya po ay alaga ng taga Malacanang. Kaya kung may umaatake, no, dito kay Risa Hontiveros, may mga nag-i-expose sa tunay na pagkatao, no, Risa Hontiveros, kawatang ka rin pala, o ayan, galing na mismo yan malamang sa Malacanang. O, pakinggan natin ang sagot ni Katunyeng sa mga trolls na umaatake sa kanya. Recent. Eto, pakita ko nga po sa inyo to. Ayan po. Meron pong post tayong nakita sa ngayon sa kahapon ko pa 'to nakita eh. Ito pinagpipiestahan nila ngayon. Natatawa lang ako. Galit na galit. Gustong manakal, oo. Nasabi po dito ng isang attorney, Reyes Del Rosario, RN, abogado, no? Ay, teka muna, hindi ko abogado o abogada, hindi ko lang masilap kung anong, anyway, yan po yung screenshot nung pinadala rin sa akin ng isang kaibigan. The plot thickens. Katunyeng turns out to be the first celebrity endorser of Stronghold Insurance, the same company that insured the projects of the Discayas, where Senator Marcoleta's wife serves as an independent director. Tingnan nyo kung saan-saan na nagsuot itong mga ito. Ano? Meron po kaming kasabihan sa journalism, bagamat ang tingin sa akin nila, Miss Marites Bito, hindi naman journalist. Meron po kaming kasabihan sa journalism na, do not shoot the messenger. Do not shoot the messenger. Ang naman alam kung bakit, pero palagay ko napugian sila sa akin eh. Mutual, siguro, i-consume ang produkto o kaya ay service. Natawa naman ako. Dahil ako daw meron ding sariling insertion, dahil meron daw ako mga tindahan sa naiyan ng Katunyings. Pambihira naman. Tapos tinuturo si RSA, dahil daw na-interview ko lang si RSA, ay nagkaroon na rin po ako ng tindahan, sir. Pambihira, pagbutihan nyo naman yung research. Tagal na namin dyan sa airport eh. Tapos, ihi kayo dun sa kwan, sabi nyo, hindi raw masarap ang pagkain, etc. etc. Gano'n naman pala, bakit kayo, sila po talaga, baka yung iniidolo na si Senator Risa Hontiveros. And to set the record straight, hindi po ako galit kay Senator Risa Hontiveros. Hindi po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, hindi po. Kaya gusto ko lang alisin sa isip niyo yun. Hindi po ako, wala po akong smear campaign against whoever, especially Senator Risa Hontiveros. Opo, alam niyo kung bakit na medyo naging curious lang po ako sa kaso ni Senator Risa Hontiveros. Bakit po? Tanungin niyo muna ako. Bakit? Sabihin niyo. Bakit? Senator Risa Hontiveros is faultless. Ano po? Kaya nung nakita ko yung mga documents, and by the way, bago ko lang ituloy, sabi nga ni Senator Ping Lacson, halos lahat ng mga senador nung 19th Congress ay may insertion ng 2025. Pero marami pa rin nagdi-deny, no? Wala daw po silang insertion. Siyempre kasama dyan si Risa Hontiveros, no? Tuta Soto, no? Wala daw po silang ginawang illegal insertion. Alam nyo, yung insertion kasi, kapag hindi kasama po, no, sa National Expenditure Program,
may pinasok ka, may inamin ka, insertion na yan automatic. Wala namang walang post. Pabago-bago, mga kaibigan, wala. Kinukuyog nyo, pinuntahan nyo pa yung social media ng anak kong si Zoe. Tapos pinuntahan nyo yung social media ng misis ko. Tapos pinuntahan nyo yung social media ng Outbox Media at ng Cartoon Yings. Anong gusto nyo gawin? Kinuyog nyo. Ultimo mga lumang post. Kinuyog nyo para pagsalitaan ako ng masama at dinadamay nyo pa yung pamilya ko. Pero that's occupational hazard. Ang sinasabi ko lang, sana bago kayo magsalita ng ganyan, nag-iisip kayo because I expected more from you, being learned, being educated, being rich, sabihin na natin, being righteous. Sana naman ay mag-usap tayo dito bilang mga Ginoo, bilang mga sibilisadong mga tao. No po, ito na nga at kinuyog na umano, no? Yung iba't ibang social media account ng pamilya nitong si Katonyeng dahil po sa kanyang paglabas ng expose, no? At pinatunayan niya na talagang sinungaling po itong si Riza Satanas sa sinasabi niyang wala daw po siyang insertion. Pero nilabas nga ni Katonyeng na mahigit 3 bilyon ang insertion pala nitong si Riza Satanas. Kabayan. Ngayon, yung mga trolls ng Pink at mga sumasamba, no, kay Santa Risa ay kinuyog na itong si Katonyeng at inakusahan na siya po ngayon ay attack dog ng mga Duterte. Si Katonyeng po ay hindi mga Duterte, ha. Si Katonyeng po, ang kanyang mga best friend ay nasa palasyo. At sa totoo lang, best friend niya nga po itong si Lisa Marcos, eh. Naalala ko tuloy yung isang religious leader nung araw, eh. Edi may kadibate, no? Di ba? Yari ako. Ito po, ba mali-mali pa yung mga pinagsasasabi nyo? Kung meron mang dapat magsabing fake news, ako yun, eh. Di ba? So, tignan niyo mga kababayan po natin, oh. Si Katonyeng ngayon ay kinukuyog ng mga supporters nitong si Risa Hontiveros, no? Dahil sa kanyang paglabas ng expose. And actually, mga kababayan po natin, hindi lang naman si Risa Hontiveros, no, ang nilabas ng mga expose nitong si Katonyeng. Halos lahat naman po, no? May nagpalabas ka ng listahan nitong si Katonyeng ng mga senador na may mga insertion. So, marami po, pero masyado po silang galit na galit at nakapokus ngayon sa pag-aatake dito po kay Katonyeng at dinadamay pa po nila yung mga DDS dahil DDS daw yung nasa likod sa expose nitong si Katonyeng. Si Katonyeng po ay makapalasyo yan, makamalacanang yan. Kaya alam nyo na kung saan ang gagaling yung mga expose ni Katonyeng. And itong si Claire Castro, no, na sinasabi pa na wala daw pong kinalaman si Bongbong Marcos, hindi daw po siya dapat sisihin sa mga nangyaring korupsyon kahit pinsan niya pa itong si Martin Romualdez. Kaya tanungin natin si Claire Castro, sino po ang nagperma ng maanumalyang budget sa sunod-sunod na ilang taon na puno po ng insertion, lalong-lalo na itong pagdagdag, bawas na ginawa ni Martin Romualdez, pagdagdag sa kanilang budget sa House of Representatives. Bakit pinirma ni Bongbong Marcos? Yung pag-insert ng AKAP na wala naman po sa National Expenditure Program. Yung ayuda na ginagamit nila sa kanilang personal na interest, ginamit sa pangampanya. Sino ang pumirma niyan? O, si Bongbong Marcos. Tapos sabihin niya na walang kinalaman. Kaya sabi ni Manong Chavit dito kay Claire Castro, girl, isa kang attack dog na nakaamoy ng pera, agad kumakagat. Iyon. Kaya durog na durog ngayon itong si Claire Castro. At abangan po natin ang update sa pagiging ombudsman nitong si Boying Rimulya kung ito po ay totoo o hindi man. So abangan natin yan, mga kababayan po natin. So dito lang muna yung ating video. No? Maraming salamat. At kung umabot po kayo dito sa ating reaction video na ito, huwag kalimutang mag-like po. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, pasuyo naman pa-subscribe sa ating munting channel. Dito po sa ating kababayan, Viral PH. Thank you and God bless everyone. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. At may inaabangan po tayong malalaking event, no? Kailan yan? So, mayroon na po tayo lehitimong impormasyon, i-announce natin. Okay?